Narito tayo at purihin siya sa panibagong araw na pinagkaloob ng Panginoon sa oras na ito. Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, okay na Sam? Bilang pagpapatuloy ng ating series, naririto na tayo sa chapter 2, verse 16 to 19 ng Colossians. Ang sabi niya rito sa English Standard Version, "Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in details about visions puffed up without reason by the sensuous mind." Verse 19, "And not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with the growth that is from God." Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong shadow or substance, ang anino o sangkap. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, ang aming patuloy na pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Diyos, sa pagkatunay nga na napakabuti mo. Naririto kami, Panginoon, isang biyaya na tinawag mo, pinagkalooban mo, Panginoon, ng sandali, Panginoon, upang makapag-aral ng mga salita mo sa mga sandaling ito, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na isang biyaya na maintindihan ng iyong mga salita, Panginoon. Isang misteryo, Panginoon, na hindi nababatid ng karamihan, pero pinagkakalooban mo ng kaunawaan ang bawat pinagkakalooban mo na maintindihan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay, Panginoon. Totoo ka, Panginoon, at patuloy ka nagpapakilala sa amin kung ano ang tunay na Diyos na nais mong paglingkuran ka, Panginoon, sa antas na nais mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga nakilala mo kami, Panginoon. Alam mo ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Batid mo ang laman ng puso't isipan namin, Panginoon. Kaya minsan pa sa oras nito, patuloy po kami nagpapakumbaba. Kinikilala namin, Ama, ang iyong kabanalan. Lumalapit po kami, Panginoon, at tunay nga na patawarin mo kami sa mga oras sandali na hindi po namin naibibigay ang the best sa iyo, Panginoon. Hari ka ng mga hari, Panginoon ka ng mga Panginoon. Kaya karapat dapat kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At minsan pa, Ama, salamat po, Diyos, sa oras ito. Dalayan mo nga po na patuloy mong tulungan ang iyong lingkod, Panginoon, na may deliver ko, na may kasimplihan ng iyong mga salita. At minsan pa patuloy kong dalangin na tunay nga ng bawat isang naririto na makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Maging ang iba pang pwedeng makapakinig ng iyong mga parola. Dalangin ko, O Diyos, na tunay nga ang katotohanan nais mong ipahayag sa mga oras ito. Tunay nga na hindi lang po ito mapapakinggan. Ito po, O Diyos, ang isang magiging guide, bida, Panginoon, kung paano nga po lumakad ang isang pinili mo, Panginoon. Salamat po. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang mga sandaling ito. Sa ilang po ang pinamataas na papuri, parangal at pagsamba sa tayong mga lamang ng iyong anak ni Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, shadow or substance. Kumbaga, makikita natin na ang sabi nga niya rito, sa John 14:15, ang sabi mismo ng ating Panginoon sa Kristo, "If we love Him, we will obey His commandments." Kung mahal raw natin ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating Diyos, tutuparin natin, susundin natin ang Kanyang mga utos. Ngayon, papaano kung halimbawa ang problema na para bang lagi na lang na merong isang tao na nag-check sa bawat kilos mo. Lagi na lang may nag-o-obserba sa bawat kinikilos mo, ika nga. Lagi na lang may nakaabang sa'yo, ika nga.
At syempre ikaw, kumbaga gusto mong mag-stay out of trouble, maingat ka, kumbaga nervyosa ka bawat sandali. Kasi para ba lagi na lang may nakatanod sa'yo, ika nga. Kumbaga dito, makita natin sa Colossians chapter 2, verse 16 to 23 na ating pag-aaralan maging sa susunod, kumbaga makita natin na pinapaalalahanan ni Pablo na hindi tama yung ginagawang ganito. Ito yung tinuturo ng mga false teachers, yung mga legalistic na tinatawag, ika nga. At maging sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, kumbaga ilan yan sa mga sulat din ni Apostol Pablo na pinapaalala niya na, ang sabi niya, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng nila ng pananampalataya. Susundin nila ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng dyablo. Dahil sa paninilang ng mga sinungaling na ang mga Hudi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos para kainin may pasasalamat ng mga sumasampalataya at lubos na nakauunawa ng katotohanan. Kumbaga makita natin dito, ito yung ilan sa mga paalala, warning na tinuturo, sinasabi ni Apostol Pablo na may kinalaman sa legalismo o legalism, ika nga. Mga man-made rules or utos na kung saan ay napapaloob itong mga legalismo o legalism na tinatawag. Ano nga ba yung legalism? Para mas maintindihan natin. Kumbaga, dito, alam naman natin na minsan sa Biblia, merong mga bagay na hindi talagang specific kung paano natin naharapin. Ika nga, paano natin sosolvin ang isang bagay. Ika nga. Ngayon, dahil hindi mismo specific, minsan nalilito tayo kung paano natin haharapin ang isang sitwasyon. Ika nga. At dito, kumbaga, makikita natin na tayo mga Kristiyano, tayo mga lumalalas sa salita ng Diyos, kumbaga, hindi natin alam minsan kung ano yung magiging batayan natin, bida natin, para na sa ngayon ay makalakad tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ika nga. At dito, ang paalala nga sa Matthew 23 to 28, kumbaga wala dyan, kumbaga sabi niya rito, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, ang nagsasalita ang ating Panginoon Kristo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulayin walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang iba. Ibig sabihin, tamang tuparin ninyo yung inuutos, sinasabi sa kautusan o sa salita ng Diyos, pero huwag mong kakaligtaan, huwag mong kakalimutan yung ilang bagay na mas mahalaga. Verse 24, mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. 25, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahuhubot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ibig sabihin, kumbaga, huwag lang yung panlabas ang pagsunod na ginagawa mo. Kumbaga, tingnan mo rin yung inward. Kumbaga, yung sarili mo, yung loob mo. Ika nga. Verse 27, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. 28, ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Kumbaga, maging ang ating Panginoon sa Kristo, nung siya naririto sa lupa, kumbaga, kinumpronta niya ang mga pariseyo.
Kumbaga, nagpapatupad sila ng mga utos, mga commandments. Pero, bakit yung mas mahalaga, yung pangkalooban, kumbaga, hindi nila tinitingnan. Kumbaga, makikita natin na ang paalala rito, yung sobrang luwag o sobrang higpit, hindi tama. Kumbaga, sobrang luwag kasi nawawala ng disiplina. Sobrang higpit, nagiging legalismo ka, masyado kang hindi ka na lumalakad sa grace, extreme, tinatawag. Ngayon, ang sabi nga niya rito, the heart of legalism is an attitude of pride. Kasi yung legalismo, kumbaga, ang itinataas mo ay ang pride, ang sarili mo. Legalism defines as a fleshly attitude which conforms to a code for the purpose of exalting self. Kumbaga, ang sarili mo ang itinataas mo, hindi ang Diyos. Ngayon sa ating pag-aaralan, meron tayong tatlong main key points. Yung unang main key points natin, ang sabi nga niya rito, lose the legalism. Kumbaga, iwan o alsin ang legalismo. Kumbaga, sabi nga niya rito, we need to see legalism for what it is, an aggressive evil which must be resisted. The legalist prides himself for keeping certain standards and judges others who do not keep those standards. Yung mga legalistic view ng mga nasa iglesia, kumbaga parang ang ginagawa niya ay tinitingnan niya ang bawat isa sa punto na siya'y nakakasunod, sa puntong yun lang kaya niyang sundin. Ika nga. Nagiget niyo? Na ako nakakasunod ako, pero yung sinusunod ko, kumbaga, hindi niya nasusunod, kaya ako nasusunod kasi yun yung pinipili kong sundin. Kumbaga, ngayon dun sa tumitingin sa pananaw na yon. Kumbaga, ang sabi nga, di ba, sa pinag-aralan natin, kapag hindi mo nasunod mo ang isa, at hindi mo nasunod ang iba, kumbaga, hindi mo na rin nasunod ang lahat sa kautusan. Kumbaga, hindi yung sinasabi, pinapaalala na, kumbaga, legalist offense focuses on external conformity while neglecting God and the heart of righteousness. Kumbaga, sarili niya tinitingnan niya, hindi niya tinitingnan ko ano yung nararapat sa puso ng isang tao. Ngayon, ang sabi nga niya rito, legalists are not content to live as they see fit. Yung mga tao o mga tinitingnan niya na para pag gusto niyang sumunod sila sa pamantayan na tinitingnan niya na tama yun sa paningin ko. Kumbaga yun lang yung tinitingnan niya. Yung nakakasunod ako, pero hindi niya alam na ang sinusunod lang niya ay yung pamantayan gusto lang niyang sundin. Sa verse 15 ng Matthew 23, ang sabi nga niya rito, sa abalin niyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na ay ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging iba yun dahilan para siya ay parusahan sa impyerno. Kumbaga, naghahanap sila ng makakasama nila sa puntong yung ginagawa ko, gayahin. Pero mas nagiging pabigat lamang. Kumbaga, ang tinitingnan lang niya ay yung pamantayan na sa tingin niya ayon, tama sa kanyang paningin. It is based on the flesh. Nakabase sa laman. It leads people away from vital dependence na dapat nakadepende ang isang mananampalataya sa kay Kristo. Kung anong ginawa ng ating Panginoon sa Kristo at hindi sa pamantayan mo, which is nagtataas ng sarili mo, which is pride. Judging others which destroys the church. Nagiging mapanghusga ka, kaya nagkakaroon ng problema, kasiraan sa loob ng iglesia. Kasi tinitingnan mo sa pamantayan mo, pero hindi mo tinitingnan ang sarili mo sa pamantayan ng Diyos. At dito nga,
dapat nating maintindihan, bawat isa sa atin dito sa loob ng iglesia, hindi tayo pare-parehas ng level of maturity sa ating buhay pananampalataya. Kaya yung pananaw ko, hindi pa kayang abutin ng iba. At bago ka dumating dyan sa pananaw o maturity mo, ika nga, dumaan ka rin sa mababaw na pangunawa. At dito nga, kung makita natin, dun sa verse 16 ng text natin, ang sabi nga niya rito, kaya huwag na kayong pasasako sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang sabi doon sa text natin sa verse 16. Kumbaga, ang tinutukoy ni Apostol Pablo, yung mga bawal na kainin, na sinasabi, tinuturo sa kautusan, yung mga festivals o mga pesta na tinatawag. Yung festival refers to the annual Jewish feast such as yung Passover. Yung new moon refers to the monthly celebration na ginagamit o ginagawa ng mga Israelita. Yung Sabbath day refers to the weekly observance of the seventh day. Ilan yan sa pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Colossians. Ngayon, sa 1 Chronicles, chapter 23, verse 30 to 31, ang sabi niya rito, umaga't hapon, haharap sila kay Yahweh upang magpuri at magpasalamat. Gayon din kung may handog na susunugin, kung araw ng pamamahinga, bagong buwan, at mga takdang panahon. Anong nakikita natin dito? Kumbaga, yung mga pamantayan na yan, God ordained this special occasion to point forward to Jesus Christ. Kumbaga sa Old Testament yan, sa lumang tipan yan, yung mga kautusan na yan, ang tinutukoy dyan sa mga inuutos o sinasabi niya sa kautusan yan, kumbaga ang katuparan yan ay dun sa New Testament, which is si Jesus Christ, ika nga. Kumbaga yan yung purpose pointing to Jesus Christ. Sa Lucas 24:44, pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Kumbaga, yung mga sinasabing yan tungkol sa kautusan na bawal yan, bawal to, gawin mo to, pesta, ganyan, festivals, ang tinutukoy niyan ay kung ano yung darating. Kaya nga yung mga Old Testament saints na tinatawag ay looking forward. Tinitingnan nila kung ano yung mangyayari ng tutukoy. At maging sa 1 Corinthians 5:7, ang sabi nga, get rid of the old leaven, that you may be a new unleavened batch, as you really are, for Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. Kumbaga, si Jesus Christ ang tinutukoy ng mga tinuturo dun sa Psalms, sa mga propeta, sa Old Testament, ika nga. Ang tinutukoy dun ay si Jesus Christ. Kaya, ang pinapaalala ni Pablo dito sa verse 17 ng ating text, ang sabi nga, Paul calls them a shadow of what is to come. Anino lamang yun, ang sabi ni Pablo. But the substance belongs to Christ. Pero, yung kabuuan, ang tinutukoy doon, ang pinakasangkap doon, ang kaganapan doon, ay si Jesucristo. Ika nga. Yun ang pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Colossians. Ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Kaya nga mga kapatid, we are no longer obligated to keep these Jewish observances. Kaya nga kung maalala natin last week, yung pinipilit nila na pagpapatuloy ng mga hintil, dapat daw gawin, pero hindi na nga tayo sakop noon. At dito, halimbawa,
yung pangkaraniwang nagiging question mark ng ibang mga Kristiyano na sinasabi nila na ang Sunday ay yun daw yung bagong Christian Sabbath. Yung pong Sunday, itong tayo, every Sunday tayo nagtitipon, hindi po ito Christian Sabbath kasi yung Sabbath mananatiling Sabado. Kumbaga, ang Sabbath, Sabato. Kumbaga, yun ang mananatiling Sabbath. Ngayon, kaya tayo nagtitipon ng Sunday kasi, kumbaga, dito yung Resurrection Day na kung saan ay nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito yung Lord's Day na tinatawag niya. Hindi nagbabago yun. At dito, ang dapat nating maintindihan, ang mas importante na sinasabi ng New Testament ay huwag nating kakalimutan yung pagtitipon ng mga mananampalataya. Katulad na sinasabi sa Hebrew 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kumbaga, yan po yung ipinapaalala sa atin. At kung maaalala nga natin, kumbaga yung first day of the week, kumbaga kaya tayo Sunday, pero kumbaga sa Jewish calendar, ang first day, kumbaga yung Sunday. Pero tayo, nagpupuri tayo ng Sunday, which is, ang sabi nga sa Acts 20, verse 7, ng unang araw ng Sanlinggo, first day of the week, kami nagkakatipon upang ganapin ang pagpipira-piraso ng tinapay at si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis siya kinabukasan. Kaya tayo mga Kristiyano, kumbaga ang ating pagpupuri, pagsamba, ay Sunday naman. Pero yung sinasabi nga, yung mga Sabadista, kumbaga may pinakahawakan pa rin silang Old Testament rules, kaya sila sumasamba ng Sabado. Pero tayo mga Kristiyano, nagsasamba tayo unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday. Sa Revelation 1:10, ang sabi nga niya rito, on the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Kaya nga ang sabi, yung pagtitipon natin, ito yung Lord's Day na tinatawag. Ang pinapaalala sa atin dito, the point is that by believing in Jesus Christ, we enter God's Sabbath rest. Dahil tayo'y nagtitipon-tipon, nananampalataya, nananalig sa ating Panginoong Jesucristo, nakakapasok tayo sa kapahingahan ng Diyos. Anong pinakang-prinsipyo na nais ituro, ipaalala sa atin? Na, ang pinakang-prinsipyo niya na once a week, isang araw sa isang linggo, magpahinga ka naman sa regular days mo, sa regular duties and responsibilities mo. At sumamba ka naman sumamba sa Diyos kasama ng ilang mananampalataya. Yun ang pinakang-prinsipyo. Na magpahinga ka naman sa regular days mo. Sumamba ka naman sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Kasama yung mga kapatid mong mga mananampalataya. Yun ang pinakang prinsipyo na pinapaalala sa atin. Ngayon, ang sabi nga, why and what's wrong with legalism? Ano nga ba ang mali? At bakit mali ang legalism? Una, ang sabi nga niya rito, legalism puts focus on the wrong place. Sa 17 ng text nga natin, ang sabi nga niya rito, ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Sa Matthew 15, 1-9, ang sabi nga niya rito, minsan, lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga skribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Verse 3,
Sinagot sila ni Jesus, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Or iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Yun yung pinakang kautusan. Pero ang ginagawa ng mga Pariseo sa verse 5, ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay hain sa Diyos, kung magiging tutulong ko sa inyo ay hain sa Diyos, hindi na niya kailangang igalang ang kanyang ama. Kumbaga, binabaloktot nila. Dahil sa inyong minanang turo, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Mga mapagpaimbabaw, ang sabi sa verse 7 ng Matthew 15. Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagbuburit, pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan, ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. They honored God with their lips and their rules, but their hearts were far from Him. Kumbaga, sundin mo to, sundin mo yan, nakakasunod ka. Pero yung puso, malayo. Ibig sabihin, wala rin. Kumbaga, out of responsibility lang. Hindi katulad halimbawa kung sinasabi ni Sam na mas naintindihan niya kung ano ibig sabihin ng cross. Kumbaga, sabi nga niya rito, legalists like to set up extra biblical rules by which they can judge those who do not keep them. He keeps the rules that everyone can see is viewed as spiritual. Kumbaga, nagdidikta sila ng extra biblical rules sa pamantayan nila. Para magmukha silang spiritual. Kasi nakakasunod ako, mas spiritual ako. Ikaw, hindi ka nakakasunod, hindi ka spiritual. Kumbaga, yan yung mga legalistic view na nasa sa loob ng church. These false teachers in Colossae were concerned about food and drink, kasi nga yun yung tinuturo na huwag kakakain yan, huwag kainom yan, at susundin mo itong mga Jewish festivals na sinasabi ng mga bulahang tagapagturo dun sa iglesia ng Colossus. At ang sabi nga niya ito, they had commandments of what? Kung anong pwede nilang kainin, pwede nilang hawakan, kumbaga yan yung pamantayan nila. Kumbaga, pero ang dinudulot lang nito, kumbaga dahil nga ginagawa lang nila by pagsunod, pero deep inside, kumbaga pride. Kasi ang tingin niya sa sarili, nakakasunod ako, tayo hindi. At ang sinasabi nga niya rito, legalism is a shadow, Jesus is substance. Yung legalismo, kumbaga yung parang mga utos lang, bawal yan ba yun? Pero yung kabuuan, kung bakit pinagbabawal yan, hindi nila naiintindihan. Hindi nila naunawaan. Kumbaga, when we focus on rules and regulations, we are not focusing on Christ. Kumbaga, isang uri ito ng idolatry. At sinasabi bang, kapag puro yan, legalismo ang pinatutupad mo, parang sinasabi mong hindi sapat yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Yun ang parang gusto mong palabas. Legalism always causes and leads to pride. Sa verse 16 and 18, ang sabi nga niya rito, ang sabi niya rito, legalists like to set up extra biblical rules by which they can judge. Verse 16, kaya huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin,
tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng mga maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila ay nakahigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangintain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. Kumbaga, yan yung pinapaalala ni Pablo. Na ang legalism, kumbaga, ito yung pinagmumulan at ito ang hahantungan ng mapagmataas, pride. At ang sabi nga niya rito, these false teachers set themselves up as judges, making up their own rules sa pamantayan nila. They took pride in keeping their dietary rules and in their observances of these religious special days, and they judged others who did not comply. Itong mga false teachers na to, kumbaga, nakakasunod ako sa mga bawal kainin, nakakasunod ako sa pagganap ng mga pesta-pesta, ng mga sabat-sabat, pero ikaw hindi ka nakagagawa, hindi ka nakasunod. Pagmamataas, pagpapaibabaw. At dito, kumbaga ang sabi nga niya rito, the point is legalists don't seek to exalt God, they exalt themselves. Legalists operate in the flesh and not by the Spirit. Laman ang kanilang pinairan, hindi ang Espiritu nasa sa isang mananampalataya. They take pride in external conformity which can be judged outwardly. The legalist is even proud about his own humility. Kumbaga para bang ang dating ay nakakasunod ako, kaya para bang nagpapakabaka ako kasi sumusunod ako. Yun ang kanyang palabas. Kasi nakakasunod ako. Pero hindi. Wrong concept ng humility. Na yung pagsunod niya, kumbaga parang pinakikita niya na mas nagagawa ko, ikaw hindi. Nageget nyo? Yun. Kumbaga, lumalayo sa ang dapat itaas ay ang Diyos. Si Jesus Christ. Kasi nga, kung nakakasunod ka, ay nagiging batayan yun para bang husgahan mo yung kapwa mo, ay napapalayo ka. Their false humility, nagiging mali ang kanilang pananaw. They are not spiritual enough to go into, kumbaga dito, makita rin natin na yung pagsunod na ginagawa nga nila na sabi, sumasamba sila sa mga anghel. Kumbaga, ang pinakikita kasi nila na para bang hindi sila makalapit ng diretso sa Diyos. Kaya ang gagawin nilang tagapamagitan, sasamba sila, lalapit sila sa anghel. Katulad ng sinasabi kanina. Pero ang parang nang dinadating nga na parang hindi sapat yung ginawa ni Jesus Christ as mediator para tayo makadiretsa sa ating pananalangin. Kasi yung paglapit nila dun sa anghel na sinasabi sumasamba sila sa anghel, kumbaga, para bang dating ay kailangan natin may tagapamagitan yung anghel para makadulog kami sa Diyos. Pero ang nangyayari, yung anghel na ang kanilang sinasamba. Yun yung maling pananaw na nakikita o ginagawa ng mga nasa sa iglesia ng Colossus. At dito, kumbaga, makikita natin, kasi nga, ang nangyayari dun sa iglesia ng Colossus, na para bang yung daw may mga nakakakita ng visions dun sa mga anghel, mas tinataas nila ang sarili nila kasi may visions ako about angels. Pero, kumbaga, lumalayo sila
na ang dapat sambahin ay ang Diyos. At dito makikita natin na yung tunay na pagpapakumbaba na makikita natin na maging si Apostol Pablo ay meron ding visions about angels na makikita natin sa 2 Corinthians 12, 1-10. Pero hindi niya ipinagmalaki ito katulad ng nangyayari o ginagawa ng mga false teachers dun sa Colossians at sa ibang mga iglesia noon. Si Apostol Pablo sinasabi sa 2 Corinthians 12, 1-10, meron din siyang visions about angels pero hindi siya sumulat ng tungkol sa libro about visions about angels at hindi niya pinag-usapan ito unless after 14 years. Kasi hindi niya kailangan ipagmayabang. Hindi niya kailangan ipagmalaki. Bagkus anong sabi ni Pablo? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinagkalooban siya ng thorn of the flesh. Na 3 times siyang ipinanalangin na tanggalin pero hindi tinanggal. Bakit? To keep him humble. Manatili siyang mababa at ang Diyos ang siyang itataas. Kumbaga, yun ang pinapaalala ni Pablo. At dito, kumbaga, yun ang tunay na mark of true humility na ang Diyos ang siyang tunay mong itinataas. Pangalawa, mysticism. Itong mysticism, ang sabi nga niya rito, the opposite of legalism, it is spiritualism. Yung pagiging talagang religyoso mo. At ang sabi nga niya rito, some in the church at Colossae were into visions and making contact with angels. Yan yung ilang nangyayari sa iglesia sa Colossae. Ang sa verse 18 nga nung text natin, ang sabi niya rito, huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinamamarali nilang sila'y nakahihigit, kasi nga ibinibida nila na sila'y nakakakita ng angels. Sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain, ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila. At dito, ang sabi nga niya rito, why would people worship angels? Ang sabi nga niya rito, perhaps because they felt angels were needed as intercessors, perhaps with a sense of humility, they felt they could not go to God or even Jesus directly. Kasi siguro, ang pananaw nga nila, kailangan nilang may tagapamagitan sila, siguro kailangan nga nila na hindi sila enough para makalapit sa Diyos. Pero ang the problem of angel worship, it is actually the result of false humility and based upon vain imagination. Maling pagpapakumbaba. Kasi ang tinuturo sa atin, mga mananampalataya, sa Hebrew 4:14-16, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paray tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala, kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Makakalapit na tayo through Jesus Christ sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi na natin kailangan ng ibang tagapamagitan. Kaya sinasabi, Jesus Christ is enough. At kung maaalala nga natin doon sa verse 19, ang sabi, hindi sila napasasakop kay Kristo. Ang bottom line, ayaw talaga nilang magpasakop kay Jesus Christ. Yun ang bottom line.
Sa verse 19 ng text natin, hindi sila napasasakop kay Kristo na siya ulo at may kapangyarihan sa buong katawan na nagkakaugpong-ugpong sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litig. Siya ang tangangalaga at nagpapaunlad nito ayon sa pagunlad na minanais ng Diyos. Yun ang bottom line. Kasi nga, ang tinuturo nga nila, di ba, yung false teachers doon sa iglesia ng Colossians, na hindi raw sapat si Jesus Christ. Yun ang pinapasok nilang aral. Ayaw nilang magpasako sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, the right way, rightful head ng katawan ng ating katawan ng Diyos, ika nga. Head of the body na tinatawag. Ngayon, sa panahon natin, kung sa panahon natin, wala na masyadong mga ganyang angels. Ano sa paraan natin makikita na para bang inilalayo tayo kay Jesus Christ. At mayroong may ilang mga aral na mas itinataas ang iba. Sa panahon natin, halimbawa, paano nangyayari? Katulad halimbawa, sa pinanggalingan natin karamihan, sa Catholic faith, ika nga. Diyan tayo galing. Kahit ako, diyan din ako galing, ika nga. Yung mas itinataas nila si Mary kaysa kay Jesus Christ. Mas tinataas nila ang mga kuano ng santo na yung mga santo raw ang kailangan natin lapitan para tayo makalapit o madinig ang ating mga panalangin. Ika nga. Kumbaga, yan yung mga mali na inilalayo tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At mas itinataas ang iba. Pero, nitong mga nakaraang araw, kung atento kayo sa balita, mismo ang Vatican ay naglabas ng bagong anunsyo na inamin nila na sa pagkakataon ito, na sabi nila, Jesus, not Virgin Mary, saved the world. Kumbaga, yan ang bagong utos ngayon ng Vatican na ipinatutupad nila o inanunsyo nila na si Jesus Christ ang nagligtas, hindi si Mary. Hindi si Mary. Kumbaga, yan ang bagong inilabas ng Vaticano ngayon. Salamat at gano'n natututo na sila. Ika nga. Kumbaga, makikita natin na kasi ang sinasabi nila na hindi raw pakikinggan ang anak kung hindi mamamagitan ng nanay. Pero ngayon, inamin na nila na si Jesus Christ ang nagligtas at hindi si Maria. Kumbaga, yan yung pinapaunawa sa atin na holding fast to the head, which is Jesus Christ. Yun ang panghawakan natin. There is no life, there is no substance when the body is separated from the head, which is Christ. Kasi anino lang yung mga bagay na yan. Ang pinakang tinuturo ay si Jesus Christ. Kaya nga ang sabi, maging si John, nung ipakita yung mga pangitain sa kanya, sa Revelation 22 verse 8 and 9, akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako may aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Maging si John, nung ipakita sa kanya yung mga pangitain na mangyayari sa in the future, ika nga, kumbaga, siyempre natakot siya kaya sasambahin niya yung anghel na nagpakita sa kanya ng mga pangitain ito. Pero sabi sa kanya ng anghel, huwag ako ang sambahin mo. Ang Diyos ang sambahin mo. Kumbaga, dito makita nga natin na kung minsan, sa paghahanap nating lumago sa mga bagay na spiritual,
Meron tayo minsan, ganyan tayo, naghahanap tayo, gusto natin mas maging spiritual. Maganda naman yun, oo. Pero kung hindi ka maingat, baka maligaw ka. Ang mas kilalanin mo ay dapat ay si Jesus Christ. Kasi nga, siya ang kaganapan. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, kung saan-saan ka pumupunta, mas napapaloy mo ka lang sa mas dapat mong kilalanin. Kaya nga sabi diba sa Colossians 1:15 to 18, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. O siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa nakikita man o hindi, pati ang mga nag-ahari ng mga namumuno at may kapangyarihan espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasa salalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang una ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang pangalan ng anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Kumbaga, kung gusto natin mas maging spiritual tayo, mas higit natin kilalanin ang ating Panginoon Yesus Kristo. Pangatlo, ang sabi nga, hold on to Christ. Kumbaga, mas panghawakan natin, kumbaga, ang ating Panginoong Yesus Kristo. Una, knowing that Christ is our priority. Holding fast to Christ as head means not being enamored with things other than Christ. Kumbaga dapat alam natin na walang mas makahihigit sa ating Panginoong Yesus Kristo. Yun ang tunay nating priority, si Jesus Christ. At dito, kumbaga sinasabi nga na itong mga false teachers na to, inililigaw dun sa kung ano-anong mga legalistic views na kung saan itong mga legalistic views ay shadow nga lamang, anino lamang ng darating which is ang ating Panginoong Jesucristo. At dito, kumbaga, katulad halimbawa sa John 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ng buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Kumbaga, malinaw na sinasabi dyan na yung pagsasaliksik natin sa kasulatan, sa salita ng Diyos, kumbaga, mas kailangan natin maintindihan na ang tinutukoy nun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad halimbawa na sinasabi sa 24:7 ng Lucas. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Sa 44, pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa mga aklat ng mga awit. Malinaw nang sinasabi diyan na yung mga tinutukoy ng mga legalistic about sa Old Testament, sa kasulatan, si Jesus Christ ang tinutukoy niya. Kaya sa ating mga mananampalataya, to grow as a Christian, hold fast in love to the Lord Jesus. Mas panghawakan mo, kung gusto mo lumago sa iyong buhay pananampalataya bilang isang Kristiyano, mas panghawakan mo ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Paano halimbawa? Siyempre, mas maglaan ka ng oras na mag-aral ng salita ng Diyos, mag-aral ka, manalangin ka, at dito ang paalala, sa pag-aaral, hindi para mag-acquire ka lang ng knowledge para maging mas marunong ka sa iba. Kundi mag-aral ka kasi mas higit mong nakikilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Makita mo ang iyong sarili sa
pamamagitan ng pagharap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi para lumaki ang ulo mo kasi mas marami kang anak. Katulad nung nangyayari sa mga false teachers na nakakakita ko ng visions, mas pinagpala ako. Kumbaga yung pag-aaral mo para mas makita mo, mas makilala mo, mas mahalin mo kung sino ang iyong tagapagligtas. Kumbaga, para na sa gayon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, madatnan ka nasa puting kasuotan. Walang bakit. At yun ang mas kinakailangan ng isang mananampalataya. Pagharap natin sa ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, walang bakit. Katulad halimbawa, ngayon, Sunday, araw ng pagsamba. Bakit tayo pupunta ngayon? Para ba makita lang akong present? Para makita lang akong present, hindi ako malagay ang absent? O para lang ako makita si kapatid? Kumbaga, bakit tayo naririto? Ano ba layunin talaga natin? Para ba sumamba talaga sa Diyos? Pasalamatan natin siya? O para lang makita tayong present? Bakit ka nagmi-ministry? Para ba makita ako nasa harap? Marunong akong kumanta? Marunong akong tumutog? Marunong akong manalangin? Marunong akong magturo? Bakit? Baka kung minsan namamali tayo kung bakit tayo narito. Ang layunin natin ay papurihan, sambahin ang ating Diyos. Kung hindi tama, baka yung pagpunta natin dito para pride din, katulad ng mga false teachers. Naririto ako, present. Kumbaga yun ang pinapaalala sa atin. Kumbaga, huwag natin kakalimutan kung bakit tayo pupunta para magpuri, sumamba, pasalamatan ang ating Diyos. Ang sabi nga niya rito, perseverance with a living union with Him. Perseverance with a living union with Him. Kumbaga, from beginning hanggang tuloy-tuloy maintaining a living union with Christ Jesus. Persevering kasi hindi naman laging tuto-aposto ang ating buhay pananampalataya. Hindi laging blessed. Minsan nagkataon ka rin. Kaya kailangan natin mag-persevere. Kailangan natin mag-persevere. At ang sabi nga niya rito, the members of the body are joined to the head in a living way. It means being joined to Jesus Christ in a living way so that you're in Him. Buhay. Kasi kapag ang buhay nga natin, ika nga, hindi naman laging tuntubene. Minsan nanghihina ka rin. Nagkakasakit ka rin. Huwag ka lang mamatay. Pero ang sabi niya, living union, kasama natin ang ating Panginoong sa Kristo. Nakaugnay tayo sa Kanya, para tayo makapagpatuloy. Kung sa Diyos tayo nakaugnay, mag-aandari-abanti tayo. Kasi ang Diyos, doon tayo nakaugnay. Kaya nga, hindi tayo nagpupunta lang basta sa church, hindi tayo nagiging miyembro, nagiging bisita sa church. Kumbaga, para lang basta mag-miyembro, makasapi, sumamba. Kumbaga, continue siya, continue na kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong sa Kristo, yung mga responsibilidad para mas higit natin siya mapaglingkuran, mas higit natin siya makilala. Ibig sabihin, gagawin natin yung ating part, para mas higit natin siyang makilala. Para na sabihin sa pag-persevere, kumbaga sa simula hanggang wakas, patuloy tayong magkakasama siya. Ang sabi nga, we must hold fast to Him, panghawakan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang mga pangako natin. The Bible compares our relationship to Christ katulad ng pag-asawa.
Kumbaga, katulad na sinabi ni Brother J.R. Kumbaga, 24 years. Nung mag-oo naman sila 24 years ago, hindi naman naging okay yung kanilang relasyon sa loob ng 24 years. Panigurado may ups and downs yan. Kahit kami, kahit kayo, may ups and downs yan. At para ka tumagal sa 24 years, o ilang years kung 30 years, o halimbawa sila Sister Tess Condo, malapit na. O 49, 50 years na next year. Ika nga. Kung para umabot sa 49 years, maraming pinagdaanan. From beginning up to maintaining in living union with Brother Bob. Sa hirap at ginhawa, ika nga. Tangako, ika nga. Ibig sabihin, para mag-maintain yun, halimbawa ako, para mag-maintain kami ni Sister Jenny, 31 years, ika nga. Kumbaga, siyempre, mas nakikilala ko siya, mas nalalaman ko ano yung ayaw at gusto niya, siyempre mas iiwasan ko yun. Ganun din siya, kung ano yung ayaw at gusto ko, mas iiwasan din niya. Kumbaga kung ayaw niyang malikot ako matulog, kundi maglalayo kami, ay di magperma ka. Gagawin mo yung part mo para maging maayos ang relasyon ninyo. Para mas higit mong makilala ang partner mo. May ginagawa kang kilos para mas maging okay ang relasyon ninyo. Ganon din sa relasyon natin sa Diyos, ika nga. Kumbaga, nung makilala mo ang ating Panginoon sa Kristo, nang tanggapin mo siya bilang personal Lord and Savior, habang sumasama ka sa pagsamba, habang nag-aaral ka, ini-involve mo yung sarili sa gawain, mas nakikita mo ang kalooban ng ang nais ng Diyos, ang way of the God, ika nga. Kumbaga, siyempre, kung mahal mo ang Diyos, kumbaga, yun na yung lalakaran mo. From beginning to maintaining in living union. Ganon ang ating ginagawa para na sa gayon, mag-grow, mag-mature ang isang mananampalataya. Pangatlo, submitting to Him as Lord. This is implied in the idea of the head controls the body. Ang sabi nga kanina, substance belongs to Christ. We must submit ourselves to the head of the church, kumbaga, which is ang ating Panginoong Jesucristo. The fact that Jesus is the head of His body, the church, means that He is the Lord of the church. Kumbaga, hindi dapat mawawala na ang pinakang ulo ng iglesia, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. At kung ano sinasabi ng aral ng ating Panginoong Jesucristo, kumbaga, kailangan natin mag-submit sa Kanya. Patulad halimbawa sa Mark 34:36. Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyo lang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit iyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Kumbaga, isang bagay na may papakita natin na mahal natin ang Diyos kung natututo tayong sumunod sa nais ng Diyos. At ang sabi nga, we are not holding fast to Christ as head if we live consistently in disobedience to Him. Totoo naman. Hindi natin pinangahawakan ang mga salita, aral ng ating Panginoon sa Kristo kung nagpapatuloy tayo sumusuway sa nais niya. Sa 2 John 1:6, then this is love that we walk in obedience to His commands, as you have heard from the beginning. His commandments is that you walk in love. Kumbaga,
Makasunod tayo na may pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Sa Colossians 1:23, kung maaalala natin, ang sabi nga niya rito, continue firmly in the faith, established and steadfast. Continue. Kumbaga, magpatuloy tayo. Established and steadfast sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, kasi nga, ang pinakang ulo ng iglesia, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Sa letter D, sabi niya rito, faithful and connected. Bilang isang Kristiyano, a Christian means being a functioning member of Christ's body, and that body only grows when every member lives in dependence on the head and interdependence with the other members. Meaning that being a Christian is not an individual matter. Naget nyo? Nang pagiging Kristiyano, hindi siya soloista. Hindi siya nagsosolo, ika nga. Kaya nga dito, ang sabi dun sa verse 19 natin, hindi sila napasasakop kay Kristo na siyang ulo. Kumbaga, kasi nga, ayaw nilang sumunod. Kumbaga, pay quality boy. Kung anong gusto nilang gawin. Kumbaga, makikita natin na sa ating paglakad sa ating buhay pananampalataya, na totoo yung sinasabing ako at ang Diyos. Ang relasyon ko at ang Diyos. Pero kung minsan, nagiging mali ang concept ng pagkakaintindi ng ako at ang Diyos. Kasi ang parang dating ay wala na akong pakialam sa iba. Pero, ang sabi nga, miyembro tayo ng Christ body. Ang Kristiyano, bahagi siya ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, hindi ka nagsosolo. Kumbaga, yung sinasabing independent view na makita mo ang sarili mo sa pamantayan din na kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kasi, yung independent view of na parang ako lang at ang Diyos, na wala ka ng pakialam sa iglesia, wala ka ng pakialam sa kapwa mo mananampalataya. Na para bang ang dating eh, pupunta ako, aaten ako, maupo ako, tapos, ciao, kumusta? And then, bye-bye. Wala nang pakialam. Wala nang koneksyon, pagkalipas ng Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Sabado. And then, another Sunday ulit. Laging ganun. Pero ang sabi nga, kumbaga, bahagi ka ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi ang itinuturo ng New Testament Church, kumbaga, for the church to grow with the growth from God, we must hold fast to the head. Dapat nakaugnay tayo sa kanyang katawan, sa ulo. At siya yun ang ating Panginoon sa Kristo. At dito, dapat nating maintindihan, ang sabi nga kanina, kumbaga, litid, kasukasuan, kumbaga, yung pinakamaliit na bahagi ng katawan, magkakaugnay. May nakita nga ako sa TikTok na yung ulo, yung brain, tapos may mga nerves, tapos may maraming parang dalamay, na yun yung joints, magkakadugtong, ika nga. Ang ganda tingnan nyo sa science na parang simula sa ulo, talagang nakaugnay yung mga maliliit na bahagi ng litid sa bawat katawan. Ganun raw ang iglesia. Nakaugnay tayo sa ulo, pero kaugnay tayo ng bawat litid at kasukasuan. Kaya nga nararamdaman mo, nakikita mo, may pakialam ka sa ibang bahagi ng katawan ng iglesia. Hindi yung attend ka rito, upo rito, ciao, and then bye-bye. Wala nang pakialam. Kumbaga,
yun yung pinapaalala sa atin. We must be closely joined to other members of the body just as the joints and ligaments hold our physical bodies together. Katulad yung sinasabi ko kanina. At ang sabi nga, di ba, ng ating Panginoon sa Kristo, may dalawang main commandments na pinaalala siya. Kumbaga kung paano mahahati ang kabuuan ng masasummarize yung kautusan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Yun yung una. Sabi niya sa Mark 12:30-31. And then yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, may pakialam ka rin sa iba, sa kapwa mo. Hindi lang sa sarili mo. Kumbaga, tama na tingnan mo ang sarili mo at ang Diyos, pero hindi parang wala ka ng pakialam sa ibang kapwa mo mananampalataya. Kasi ang nangyayari niya kasi para bang sarili mo, kumbaga yung pride mo, ang siyang nade-develop. Kasi nga nagiging mapanghusga ka sa kapwa mo. Tingnan mo rin ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Hindi yung ako ang Diyos, pero ang tinitingnan mo, yung kapwa mo. Nagiging mapanghusga ka. Tingnan mo sarili mo sa harapan ng Diyos. Hindi mo, huwag mo tingnan yung iba. Ikaw at ang Diyos ang tingnan mo. Kumbaga, yan yung pinapaalala sa atin. Growing with the growth from God means being a functioning part of the body as designed spiritual growth to take place in. Kumbaga, merong design ng Diyos para lumago ka para sa iyong buhay spiritual. At yan ang nais ng Diyos. Lalago ang iglesia, lalago ka sa iyong buhay spiritual. Being faithful and connected sa head, which is ang ating Panginoong Jesucristo. At ito ang mensahe natin, kumbaga, shadow or substance. Kumbaga, yung anino or yung kung ano yung nais paunawa, ikaw. Faithful and connected. Dito sa huling punto natin. Halimbawa, merong usong-usong ngayon yung video chat dahil sa internet. Dahil sa pag-video chat mo, meron kang nakilalang magandang dilag o magandang o gwapo. Kakilala mo, nagkakilala kayo sa video chat. Masaya kayo. May oras ka, kausap mo, may panahon ka habang ka-video chat. Masaya ka. Kasi ka-video chat mo, kausap mo. Ngayon, nagkaroon ng pagkakataon na nagkita na kayo, nag-eyeball kayo. Nung nag-eyeball kayo, hindi mo na alam kung anong kilos ang gagawin mo. Masaya ba ako o hindi? Mas limitado ang kilos ko. Kumbaga, hindi niya alam kung anong koneksyon ang gagawin niya dun sa masayang kausatan niya sa video siya. Ganon ang nais paunawa nitong anino lamang, yung mga kautusan niya, yung mga legalistic views na niya. Anong gagawin mo kapag narireyan na, nadyan na ang ating Panginoon sa Kristo? Paano ang magiging relasyon mo sa Kanya? Magiging buhay ba ang relasyon mo sa Kanya? Magiging tama ba ang connection mo sa Kanya? Hindi lang every Sunday. Salamat narito. Pero dapat ang connection natin within a week. Maging sa kapwa mo mananampalataya. Kumbaga, may connection ka. Hindi man araw-araw, pero meron kang connection. Meron kang living connection sa kapwa mo. Ngayon, sa ating pagtatapos, ang paalala nga sa atin, shadow or substance. True freedom is found only through life with Jesus Christ. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa pamamagitan ng ating buhay kasama
ang ating Panginoong Jesucristo. Living in freedom and not in bondage. Malaya ka na kapag may relasyon ka sa ating Panginoong Jesucristo at hindi nasakot ng kung ano-anong bawal. Kumbaga, mas naintindihan mo na. Do not be intimidated by the hindrances or distractions of the world. Maraming haharang sa iyo, maraming magiging hadlang, magiging pahirap sa iyo para pigilan ka, pero huwag mo hayaang mapigil ka, madaya ka, kapag ikaw ay malaya na dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Trust the process by faithfully trusting God's Word and God's purpose in your life. Sundin lang natin kung anong prosesong tinuturo ng Diyos sa iyo sa mga sandali ito. Kasi nga hindi tayo pare-parehas ng lebelo ng ating pananampalataya. Patuloy tayo magtiwala sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at panghawakan natin kung ano yung layunin ng Diyos sa bawat buhay natin sa harapan ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, O Diyos, sa oras ito. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo sapagkat tunay nga na ipinaunawa mo sa amin kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat naging malaya kami dahil sa relasyon namin sa iyo, Panginoong Jesucristo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na kung hindi ikaw ang unang gumising sa aming kalalagayang spiritual, hindi po namin maunawaan ang mga bagay nito. Salamat po sa habag, sa biyaya, at tunay po na dalahin ko na tunay nga na ang mensahe ito, hindi lang po namin ito pinag-aralan. Bagkos, ito po, O Diyos, ay patuloy namin panghawakan upang nang sa gayon patuloy kami makita na isang buhay na nananampalataya sa iyo, Panginoon. At dalahin ko rin po, O Diyos, na tunay nga na sa tulong at gabay mo, patuloy po kami maging matatag upang nang sa gayon patuloy kami makita isang tunay na lumalakad sa iyong kalooban. Ito nga po, O Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na iyong Panginoon at sa akin.